Nagsana ang 32 magsasaka sa Malig, Isabela na Integrated Pest Management sa produksyon ng palay noong July 7 to 9, 2026. Isinagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 or ATI-RTC2 sa pakikipagtulungan ng lokal ng pamahalaan na Malig ang pagsasanay ng isang mas produktibong, ligtas at likas kayang produksyon ng palay. Nilahukan ng 3 araw na pagsasanay ng mga farmer leaders at miyembro ng iba't ibang Irrigators Association na naglalayong mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang pagkilala at pamamahala ng peste, sakit at damo sa palayan. Binigyang diin din sa programa ang kahalagahan ng paggamit ng makakalikasang pamamaraan at makabagong teknolohiya upang mabataas ang ani, mapababa ang gastusin sa produksyon at mapanatili ang balanse ng kapaligiran. Isa sa mga tampok na bahagi ng pagsasanay ang talakayan ni Mr. Norberto A. Gambol, Agriculturist 1 tungkol sa mga pangunahing sakit ng palay at ang angkop na pamamaraan sa pamamahala sa mga ito. Tinalakay rin niya ang rot management, ecological engineering at nutrient-pest interaction na nagbibigay sa mga kalahok ng mas malalim na pag-unawa sa unahin ng kalusugan ng pananim at epektibong pamamahala ng peste upang makamit ang mas mataas na produksyon. Samantala, ibinahagi ni Ms. Emiliana R. Ercilia, Agricultural Technologies ang wastong pagkilala at pamamahala sa pangunahing insektong peste ng palay. Tinalakay rin niya ang mga iba't ibang management options laban sa golden apple snails or gas. Isa sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga magsasaka sa unang yugto ng pagtatanim. Binigyan din niya ang kahalagahan ng malagap na pagkilala sa mga peste at ang mapaggamit ng angkop na control measures upang mabawasan ang pinsala sa pananim. Nagbigay rin ng komprehensibong talakayan si Mr. Elmer R. Mabuti, Meat Inspector 1, tungkol sa mga konsepto at prinsipyo ng Integrated Pest Management, pamamahala sa mga karaniwang damo sa palayan at ang tamang paggamit ng mga kemikal upang maprotektahan ang kalusugan ng tao, mapangalagaan ang kapaligiran at mapanatili ang balanse ng ekosistema sa bukirin. Bilang bahagi ng pagsulong ng mga rekomendadong rice production technologies, tinalakay ni Ms. Mary Jane I. Simon, Clerk and Key Check 3, Practice Synchronous Planting After a Rest Period, na nagbibigay diin sa sabayang pagtatanim bilang isa sa mga mabisang estratehiya upang mapigilan ang pagdami ng mga peste at sakit sa palayan. Kasabay ng patuloy na pagunlad ng digital agriculture, pinakilala naman ni Engineer Mandy T. De La Cruz ng ATI-RTC2 ang iba't ibang ICT-based tools na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa paggawa ng mas mahusay na desisyon sa pamamahala ng peste. Kabilang dito ang MOWET o ang -1 element technique app at iba pang ICT-based resources para sa pagsasaka na makakatulong sa pest monitoring, mabilis na pagsusuri ng kondisyon ng taniman at mas epesyente pagpaplano ng mga intervention sa bukirin. Naging aktibo rin ang mga kalahok sa palitan ng karanasan at talakayan kung saan ay bahagi nila mga hamong kinakaharap sa kanilang mga sakahan at nabigyan ng mga praktikal na rekomendasyon mula sa mga resource persons na maaari nilang maisabuhay sa kanilang sariling mga bukirin. Sa sinagawang closing program, pinangunahan ni na Mr. Edwin D. Domingo, Municipal Agriculturist ng Malig at JRM Limos, Development Management Officer 1 ng ADR-RTC2 ang pagbibigay ng mensahe sa mga kalahok. Ayon kay Mr. Abraham O. Ramos ng Kadamfia Irrigators Farmers Association na malaki umano ang naitulong ng pagsasanay na ito dahil nadagdagan ng kanilang kaalaman tungkol sa iba't ibang peste sa bukid, ang tamang pamamaraan ng pamamahala sa mga ito at ang wastong paggamit ng mga sustansya upang makamit ang mataas na ani at mas maging produktibo ang kanilang mga pagsasaka. Sa pamamagitan ng pagsasanay tulad ng training on integrated pest management in rice production, patuloy na pinagtitibay ng ATI-RTC2 ang mandato nitong maihatid ang mga makabago, scientifico at angkop na teknolohiya pang-agrikultura sa mga komunidad sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na institusyon na nanatiling layunin ng ATI-RTO2 na makapaglinang ng mga magsasakang may sapat na kaalaman, kakayahan at kasanayan upang maisulong ang isang produktibong, matatag at sustainableng sektor ng agrikultura sa Rehiyong 2. Para sa Balitang ATI 2, ako si Roy Benson Balyedo, Balitang Agri.